Kasi nga, yung hijab namin, the way we dress, ganyan. So, kami most of the time, nakaka-feel na discrimination. Hindi maiiwasan na talagang, minsan nakaka-catch ka ng attention kasi you're like, kumbaga, iba ka compared to the whole class. Nag-start siya sa kain-kain, pag-invite sa mga ibang Muslims dito sa PSBA. Hanggang sa nag-build na, nag-suggest na yung mga ibang girls na gumawa tayo ng organization. Pinaka-na-shock ako na challenge na ayaw nila kaming payagan magkaroon ng org is for yung yung parang gusto namin invite yung mga non-Muslims na mag-convert sa mga magbalik Islam sa amin. Parang ayaw nila ng ganun daw. Sabi ko hindi naman ganun. In-explain naman namin yung side namin bakit gusto namin yung org, yung mabuing org dito sa school, parang unity, parang hindi mapunta sa ibang landas yung ibang mga Muslim students dito sa school, tapos para magkasama-sama, para malaman, para makita namin talaga kung ano talaga yung pagiging Muslim. Mga religious kami, mga masisipag, marami kami pwedeng ibigay sa community, sa school. He shot my... Ayan. Yun ang karanasan ng ating susunod na panauhin. Nako, gusto ko lang maitanong, Baikon, dun sa ating panauhin ngayong hapon, kung, pinulot ko lang yung aking notes. Yes. So kasama ko siya actually, Oo. si Princess Sahira Marhum. Yes. Kababayan ko siya sa Lanao. Princess Sahira, ano bang tingin mo, bakit kaya rin-eject ng administration yung inyong organization? Bukod doon sa binigay nilang opisyal na rason, meron ba kayong ibang naisip na dahilan? Marami po, marami. Kasi yung sinabi po sa amin ng Student Affairs Officer, yung head po ng Student Affairs Officer, marami po kasi daw silang experience na dati mga Muslim students na kumbaga magulo, kumbaga just like kung ano yung napanood natin sa video na mga war freak daw. So, it took 3 years para lang ma-recognize kami formally sa school kasi nga inobserbahan daw kami kung talaga ba yung advocacy namin is brotherhood and sisterhood. At saka ang pinaka-bottom line doon is kumbaga, hindi kami basta-basta pinayagan na mag-form ng org kasi daw, magulo daw kami. So yun yung kumbaga, na-absorb namin, na-attach namin na talagang hindi maganda. Okay. Ano bang palayaw mo pala? Princess, ano bang palayaw mo? Princess o... Sahira na lang po. Sahira. Okay. Sahira, follow-up question lang. Ano yung naramdaman nyo nung sinabi sa inyo yon ng school administration? At binigay sa inyo yung ganung mga rason na kung tutuusin ay medyo masakit, hindi ba? Ano ba yung naging reaction mo muna doon sa ganung klaseng rational ng inyong school administration? Of course, dun po, sa simula po, masakit talaga. Kasi parang at a very young age, syempre mga estudyante pa kami, ganito na yung challenge na kumbaga na-experience namin. Pero syempre, iniisip din namin na ito siguro yung binigay sa amin ng Allah na task na para linisin or hindi naman sa nagmamagaling kami, pero kumbaga we are given the task para ipakita kung ano ba talaga yung tinatawag na Muslim. So, somehow, masaya kami kasi naging part kami kasi alhamdulillah, naging successful naman na recognize din kami. Pero, kumbaga, given na yung challenges, pero thank Allah talaga kasi, kumbaga, nakita nila na sincere kami, na ito talaga yung totoong advocacy namin, brotherhood and sisterhood, and we are not war freak or something. Basta, we are Muslim and alhamdulillah na nagets nila yun. Ayun. Maraming salamat sa Hira. Siguro yung mga kasama mo sa organization, ang iba sa kanila, nagkaroon din ng medyo masamang pakiramdam, medyo sumama yung loob dun sa ginawa ng admin. Opo, kasi 3 years po kaming nag-antay. Kasi from time to time, nagsasubmit kami ng constitution and bylaws. Kasi ideally po, pag mag-form ka ng org sa school, kailangan lang constitution and bylaws. So, hindi namin mabilang ilang beses kami nagpasa ng bylaws namin. Tapos nagpapa-appoint pa kami kumbaga nagsiset kami ng appointment sa Student Affairs Officer, ayaw, nire-reject kami, ayaw kaming kausapin. So parang
there was the time na we almost gave up talaga na parang, sige na, importante, magkakaibigan naman tayo. Gawin natin yung gusto natin gawin. Kaso, iba, kung hindi namin gagawin ngayon, kailan pa, di ba? Kumbaga, hindi naman namin pwedeng hayaan na yung mga future students ng school namin makaka-feel ng ganung, kumbaga, same feelings na na-feel namin nung time na binubuo pa namin yung org namin. Okay. That's the spirit, kapatid. Oo, bilib ako kay Sahira. Para naman dun sa ating mga panauhin, at hindi lamang panauhin, kundi yung mga guests natin ngayong hapon, mula dito sa Manila at sa Cotabato, kung meron kayong mga gustong i-share na karanasan ng diskriminasyon sa inyong mga komunidad, meron tayong pagkakataon mamaya sa darating na small group discussions. Yes. At mayroon tayong another guest, actually, Atom, no? Baka, kasi kasama ko siya, baka you would like to take the opportunity na ikaw na rin ang mag-introduce. Sige, maraming salamat, Baiko. Ng ating susunod na guest ay Professor of History sa MSU sa Marawi City. Siya ay nakatira sa Iligan City. Isa po siyang Kristiyano at yung kanyang storya ay nangyari sa Lanao del Sur. Panoorin natin ito. He shot my brother 7 times. Pero nakasigaw pa siya sa kanyang dalawang anak na, takbo, takbo kayo. Then my brother fell on the ground. Nangyari to, may mga taon na rin ang dumaan. Ang kanyang sister-in-law, na nakapangasawa ng isang Maranao, tumakbo bilang isang mayor sa lugar na yon, sa Lanao del Norte. Bilang pamilya, tumulong yung brother ko na magkampanya. Hindi gusto ng tatay ko na makisawsaw yung brother ko, yung kuya ko sa pangangampanyang yon para sa kanyang sister-in-law, kahit pa man parte na siya ng pamilyang yon. Kasi alam ng tatay ko na problematic nga yung eleksyon dito sa Lanao. Malaki ang role na ginawa ng brother ko sa pangangampanya. Medyo siguro tagilid na yung lumalakas talaga yung kampanya nila para sa sister-in-law niya. Nagalit na yung incumbent mayor ng town ng municipality na yon. It was broad daylight. Naghihintay yung brother ko ng bus kasama yung dalawang anak niyang lalaki. Tumapit yung incumbent mayor. May dalawa siyang bodyguard na kasama. Naka-full pack sila. Harap-harapan talaga siyang binanatan. And then the mayor and the 2 bodyguards left. Yung kuya ko yung pinaka-vulnerable na supporters kasi siya yung Kristiyano among the many Muslims na supporters. Siya yung walang malaking clan na pwedeng promotekta sa kanya sa lugar na yon. At siya yung kumbaga dispensable kasi nga Christian siya. Ang iba, kung sila yung tinira, malamang magkakaroon talaga ng rido. Wala kaming magawa because even the police, no, hindi talaga nila inaksyonan kaagad kasi nga yung gumawa nun is mayor, taga roon talaga sa lugar na yon, Maranao. It took a long period for that mayor na ma-apprehend. Pero even then, nung na-apprehend nga siya, he was able to escape, he was able to go out from the prison and left the place. So there was really no justice on the death of my brother. It was traumatic and our family doesn't even talk about it at home. Ipinasa Diyos na lang namin. Pero alam ko, masakit pa rin sa tatay ko. He carried it even to his death because my brother was his favorite son. Yung mga anak din niya ngayon, ayaw na rin umuwi sa lugar na yon kasi nga para sa kanila as a Christian, nahirapan silang makisalamuha sa mga ano na rin, sa mga sabi nating mga Maranao at mga Muslims kasi naaalala nila yung kamatayan nung tatay nila. Tingin nila talaga sa mga Muslims masasamang tao kasi pinatay nga ang kanilang ama ng isang Muslim na nang walang kalaban-laban. Yung brother ko, biktima nung
sabihin na natin, diskriminasyon dahil Kristiyano siya. At kahit siguro ako, minsan din nakakaranas ng ganong trato, pero tinitingnan ko yan bilang challenge para sa pangkapayapaan. Okay, let us all welcome ang ating susunod na guest, si Professor Jane Asperin. Magandang hapon, Professor Jane. Magandang hapon, Ato. Okay. Ako na rin siguro ko ng unang magtatanong kay Professor. Professor, dahil dito sa nangyari sa inyo, ano yung naging pakiramdam ng inyong mga pamangkin at ng inyong pamilya sa mga Muslim dahil dun sa inyong naranasang violence sa inyong pamilya? Yung isang pamangkin ko, lalo na yung pinakamatanda, yung nakakatanda, hindi na talaga siya bumalik sa Lanao. In fact, doon na siya sa Cagayan de Oro nagtrabaho and he just transferred to Manila. So, ayaw niya na talagang bumalik doon sa kanila. Although yung younger sa kanya na pamangkin ko, nakauwi na rin at nakatira na rin doon. Pero, yun, masama pa rin yung kanilang kalooban. And then, yun nga, yung nanay ko talagang, my mother is already 80 years old ngayon. Pag napag-uusapan sa bahay yung tungkol sa kuya ko, which we rarely do, naiiyak talaga yung nanay ko. Kasi siya yung nakakita nung inotopsy yung brother ko, na 7 shots kasi ang tinira sa kanya. So, yung nanay ko talaga ang nakakita sa katawan ng kapatid, ng kuya ko. Professor, maintindihan talaga natin yung trauma sa inyong pamilya, no? Pero bukod dito sa incident na ito, nung binaril ang inyong kapatid, meron ba kayong ibang karanasan sa mga Muslim na medyo naging difficult din para sa inyo, na tingin nyo naging biktima kayo ng discrimination? May kahirapan kasi katulad nga, nagtuturo ako sa MSU Marawi, although beside sa Iligan, it's a nearby city. Palaging nandun yung fear na baka pag-akyat o pag-uwi, ma-apprehend ng mga kidnappers, yung mga ganon. So, nandun yung palagi yung threat na nararamdaman namin. Kung yung mga guro na nagtuturo doon sa MSU. Although sinisikap namin na ma-overcome, kasi nasanay na rin kami sa lugar. Pero hindi pa rin maiwasan na may fear pa rin. Ang gusto kong itanong, Professor, bakit may fear? Was there an actual experience? Either directly or indirect among... 2008, June 26. A jeepney full of commuters, mga teachers galing sa MSU. Pababa kami ng Iligan. We were apprehended by kidnappers. Naka 7 colors sila eh. So hindi namin kaagad alam na kidnapper sila. Sinabihan ko pa yung isang kidnapper na ginigit-git na yung nakaupo sa Sabi ko, Brad, dito ka maupo, may bakante pa. Yung pala, nagulatan kami, na yung driver at ang isa sa kanila ang nag-drive. Naka-bonnet sila. So mata lang ang nakikita namin sa nag-drive. Pero yung mga kasama niya, kita talaga namin ang mukha. Parang ikaw lang yata yung napaka-hospitable sa isang kidnapper. Oo, hindi ko kasi alam. Pero it took us, ang iba sa amin talaga nag-leave. Ako ang ginawa ko, nag-hibernate ako for 2 weeks. Parang hindi ako umakyat, hindi ako lumabas ng bahay. Na-trauma kaming lahat. At yung kasama namin na nakuha, kasi tumirik yung jeep eh. Hindi kami nakuha lahat. Tumirik yung jeep. Isa ang nakuha sa amin, and he stayed in the forest for 40 long days. Tapos nung bumalik siya, we were all guilty kasi siya lang ang nakuha, kami nakauwi. Tapos sabi niya sa amin, it's okay, kung kayo ang nakuha, hindi niyo kakayanin. Tingnan yung sapatos ko, tuklap-tuklap na sa kakalakad ko sa forest. So yung mga ganong experience namin, nakakatakot siya, pero yun na nga, sinisikap na ma-overcome. Kasi, hindi naman lahat masama. Mas marami pa rin ang dihamak na talagang mabubuti ang kalooban. Okay. Very difficult yung mga pinagdaanan ni Professor Asperin. Kaya ngayong hapon, meron din tayong ibang mga guests na bibigyan naman tayo ng mas malawak na pananaw. Pero bago ang lahat ng yan,
tingnan muna natin ang ating audience dito sa Manila kung kayo ay nakikinig pa. Buhay pa ba ang ating mga audience dito sa Manila? Parang hindi eh. Ang hina eh. Sa pa nga, buhay pa ba kayo? Itaas nyo nga yung mga messages nyo para sa ating mga kababayan sa Cotabato para naman mabasa nila. Meron akong nababasa dito, sa Dota lang may war sa Pinas. Dapat wala. May mga nagdodota ba sa Cotabato? Meron din. Meron din. So sabi niya, ang war dapat sa Dota lang. Dapat daw hindi sa totoong buhay. Ano pa? Meron pang ibang mga mensahe dito? To love must prevail, peace must remain. Ayan. Masyadong... Baikon, meron ka bang mga nakikitang messages dyan? Marami dito actually. Marami, Atom. Oh, kita mo? Parang halos lahat. Yes. Okay. Meron ba? Yon. Baliktad yata, kuya. May Kaya peace hindi prevail on mabasa. earth by Ayun. Dota Boys. Ayan oh, may mga Dota Boys daw sa Cotabato, hinahamon nata kayo. Labanan na lang daw ng Dota. Okay, maraming salamat kay Professor Asperin. Ngayon naman, tawagin din natin, Baikon, yung ating mga panauhin para bigyan tayo ng mas malawak na pananaw tungkol doon sa nararanasan nating discrimination at kung paano itong discrimination na ito ay maaaring magkaroon ng epekto sa ating lahat kahit na hindi naman tayo yung nakaranas ng ganong klaseng diskriminasyon. Yes. And with us this afternoon is no less than the Director of the Communications ng Office of the Presidential Advisor on the Peace Process. We have Director Polly Michelle Cunanan. Welcome po, ma'am, sa ating Peace Tech. Welcome po, palakpakan po natin si Ma'am Polly Michelle Cunanan mula sa OPAP. Magandang hapon, Yes, umupo at tayo. gusto kong welcome po. Magandang At mula hapon sa po. Cotabato, Magandang yes, hapon, good mga afternoon bata. po. At mula po sa Cotabato, gusto lang po naming itanong, anong extent po ba yung ating violent conflict ay nagiging resulta ng isang misinformation? Actually po, ako po ay talagang, ang trabaho ko ay communication talaga. So talagang, kumbaga, sa amin pong pag-aanalisa talagang kapag mayroong misinformation, ito talaga yung pinagmumula ng pag-aaway. Kumbaga, kagaya niyang may maririnig tayo na ang mga Muslim daw ay mga masasamang tao. Ang mga Muslim ay nang papatay ng tao. Tapos, yung mga Kristiyano naman, sasabihin ng mga Muslim na sila naman ay mga mayayabang. Actually, sila yung masama, yung mga ganon. So kapag naririnig natin yung mga ganong klaseng impormasyon mula sa kaliwat kanan, talagang ito yung nagdudulot ng gulo. Kumbaga na-perpetuate yung gulo. Kagaya nga kanina, Atom, nakikinig ako. Sinabi nung isang bata galing sa Cotabato, I think, ang sabi niya ay, I hate Christians. I hate, talagang na-struck ako dun sa sinabi niya. Because kaya niya nasabi na he hates Christians is because yung mga elders niya, yung mga magulang niya, yung mga kamag-anakan niya, sinasabi na kaaway natin ang mga Kristiyano. And at the same time, yung mga Kristiyano naman, sinasabi nila na masasama tong mga Muslim. So kapag naririnig natin tong mga to, lalong tuloy-tuloy yung gulo, hindi natatapos. Yun. Okay. Ako naman, Baikon, may tanong din ako kay Ma'am Polly. Minsan po ba yung mga biktima ng diskriminasyon, ano yung nangyayari mula sa pagiging biktima hanggang sa pagiging perpetrator naman ng isang act of discrimination or violence? Isa ba itong bagay na inyong nararanasan na minsan yung mga biktima nagiging mga perpetrator na ng ganitong klaseng diskriminasyon? Actually, ito nga yung kagaya ng sinasabi ko kanina, parang nagiging cycle na eh. Nagkakaroon tayo ng cycle of violence na tinatawag. Na kumbaga, kung ako ay isang biktima ng dahil sa diskriminasyon, ang usual kasing tendency ng tao ay lumaban. Ang usual kasing tendency ng tao ay ipagtanggol yung sarili. So in that way, nagiging perpetrator na rin siya. So kumbaga, kung ako ay isang Kristiyano, nasabi sa akin na mayabang ako. So kumbaga, papatunayan ko na hindi ako mayabang, na-discriminate ako ng ganon. So parang in a sense, nangaaway din ako. So parang ganon din yung nangyayari din sa kabilang partido na, so kumbaga, tuloy-tuloy na nangyayari, nagiging cycle. Kaya nga kailangan na nating matapos ang cycle na ito. Ayun.
Baikon, meron ka pa bang tanong para kay Ma'am Polly? Ipapahinga muna natin si Ma'am Polly. Okay. Kaya parang tinodo-todo yata natin. So, habang Maraming salamat, namamahinga Ma'am si Polly. Mamaya po, we will babalikan still namin, be ha? her. Yes. Okay. Maraming salamat. Thank you kay Ma'am Polly. Ngayon, Baikon, Yes. palagay ko it's time for a game. That's What do you right. think? Alam mo naman, ang ating audience ay mga kabataan. Oo nga eh. Masyadong aktibo. Thank Okay. you po, Ma'am Professor Jane. Alam nyo ba, yung mga kasama natin dyan sa Cotabato, alam nyo ba yung larong Pinoy Henyo? Oh, alam nila. Alam nila. Yung mga nandito sa Manila, alam nyo ba yung larong Pinoy Henyo? Marunong kayo ha. Okay, laruin natin ng Pinoy Henyo Peace Tech Style. So, ang ating game ngayong hapon ay pinamagatang Peace Tech Henyo. Baikon, meron ba tayong volunteer dyan sa Cotabato? Yes. Sino ba yung ating volunteers dito? Nasaan ba yung... okay. Dito. Lalaki pa rin. Okay, sige. Dito ka, kuya. Dito ba? Okay, dito sa harap. Okay, sige. Okay. So, siya ang So, ating... Ayun, Dota Loves Peace. O nga naman. O ito, may volunteer na tayo. So, tama ba ang pagkakaintindi ko? Ang ating volunteer ang manghuhula. Tama ba? Ng tamang sagot. Ang ating audience dito sa Manila, pwede kayong sumagot ng yes, ng no, tsaka pwede, o kaya can be. Yes, no, o pwede. Yun na lang. Yes, no, or pwede. At batay dun sa mga clues na binibigay ng mga kasama natin dito sa Manila, huhulaan ng ating volunteer sa Cotabato kung ano yung ating mahiwagang salita. Malinaw ba yon? Malinaw ba yon, Manila? Okay. Handa ka na ba? Volunteer from Cotabato. Anong pangalan niya, Baikon? Opo. Zainuddin Abdul from Datusiang National High School. Aton. Zainuddin po. Okay. So, handang-handa na. Handang-handa na. Okay. Ating kapatid. Game na sila. So, ang salitang huhulaan ng ating mga kaibigan sa Cotabato ay ipakita natin. Ulitin natin atong ang mag-guess ay Manila. Okay. Manila ba? Ito na yung Okay. ito na yung Manila. huhulaan niyang salita. Syempre hindi niya pwedeng makita. Nababasa niyo ba? Yes. Hindi dapat makita ng... Ayan. Sige, pakita mo na. Reveal the word. Yon. Okay, huwag kayong maingay ha. Huwag kayong maingay. Okay. Simulan mo na ang mga tanong. Ayan. Baikon, sige. Magtanong na. Sige, magtatanong ba? Ako ba magtatanong? Yes, Baikon. Magtatanong yung ating Okay. volunteer. Isa siyang... Sumagot ka. So, sino yung gustong mga Clue. bumigay ng clue? Dito, Sige po, ma'am. Yes. Sasagot ng yes, no, or Tao pwede ba? yung ating Yes. audience. Oo. Bagay. Bagay daw ba? Gamit sa katawan. Galing sa katawan. Gulay. Parte ng katawan, di ba? Gamit sa paaralan. Hindi. Paaralan ba ito? Sige, tanong pa. Oh, sige, Manila, tumulong kayo. Bansa. Oo daw, oo. Yes na yes. USA. Hindi. Thailand. Hindi. Baka kailangan mo maging Angola? makabayan. Hindi. Baka kailangan mong maging makabayan. Myanmar. Hindi. Maging nationalistic ka naman. Sige. China. Hindi. Mindanao. Malapit ka. Pwede raw, pwede. Pwede. Sa Mindanao, sa Mindanao.
Sige, kuya. Tuloy mo lang. Luzon, Pwede! Pwede, pwede. basta lugar to siya, di ba? O, bansa. Bansa. Hindi naman bansa ang Luzon eh. Ikaw talaga, kuya. Sige. Basta ka na bansa, ron. Bansa. Malaysia, Pwede, pwede daw yung Luzon, pwede ang Mindanao. O, bansa. Ano yun? Sige. third runner-up, Yes! Ayan, third. Oo daw, oo. Yay! Pilipinas, nakuha rin. Finally correct. Yes. Third runner-up daw. Okay, game, Baikon, kami naman. Kuha tayo ng isang volunteer mula sa ating crowd. Ito na, meron na tayong volunteer. Halika dito sa entablado. Sa likod. At magpakilala tayo para sa ating mga kababayan sa Cotabato. Ako po pala si Berilio Basada, galing sa Gregorio Perfecto High School! Ver. Okay, ang palayaw ng ating volunteer mula sa Maynila ay si Ver. Okay, ito na ang salita ni Ver. Yung ating mga kasama sa Cotabato, tingnan nyo na mabuti ha. Tulungan natin si Ver, ha? Okay, harap ka doon para di mo makita. O, Cotabato, tulungan natin, ha? Ayan. Okay, handa ka na? Pwede ka na magtanong ng yes or no questions. Go! Tao ba to, tao? Bagay, bagay. Lugar, lugar. Tagalog, Tagalog. English. Hayop. Saan na ba tatagpuan? Ay, ako pala. Pangalan, pangalan. Lugar, lugar. Konsepto, konsepto. Kapayapaan. Katarungan. Pwede ba, pwede? Peace, peace. Pwede. Peace teach. Two words. English. Pagkakaisa. Tagalog, Tagalog. Unity. Okay, congratulations kay Ver. Mahusay. Ang hirap, medyo mahirap yun ha. In fairness, medyo mahirap yung Unity. Congratulations, Ver. Gusto mong makita kung ano yung nasa noo mo? O yan. Unity. Thank you very much. Bigyan natin ng prize ang ating volunteer. Okay. Yes. Thank you, Ver. Thank you. Whew! Pinawisan ako dun ah. Okay. Ano ang ating susunod na bahagi? Ito na. Magic trick ata to, Baikon eh.